أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nung nakaraan, tinalakay natin yung patungkol sa yung tanwin, yung an-in-un. So, ngayon naman, alhamdulillah, natapos natin yon. Ngayon naman, ituturo ko naman po sa inyo yung tinatawag nilang mad. Yung mad po ay meron pong tatlong klase. So, meron tayong tinatawag na alif mad, at meron naman pong tinatawag na waw mad, at saka meron naman pong tinatawag na ya mad. So, bali dito na rin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ituturo ko na rin po sa inyo yung sukun. So, kung tatanda o alalahanin po natin, babalikan natin yung nakaraang topic natin, yung yung fatha, tsaka yung kasra, tsaka yung dhamma. So, bali, kung tutusin po ay 4 po talaga yon. So, ngayon, nung nakaraan po kasi, hindi ko po sinabay yung sukun kasi para sa akin, mas magandang isabay na lang siya dito sa mad kasi medyo konektado po siya. So, ngayon, meron akong ditong sinulat ng mga words. So, dito, susubukan natin yung mga itinuro ko sa inyo, yung mga nakaraan, yung mga vowel, yung kasra, dhamma, yung tanwin. So dito po, masusubukan nyo po dito yung mga lesson na tinuro ko sa inyo. So dito, susubukan natin kung meron po ba tayong natutunan. So sana inshallah, mabasa natin itong mga words na nandito. So ngayon, mag-upisa tayo. So ngayon, ang basa po natin dito is Malik. Malik. Okay? So, dito, ito po yung tinatawag nilang mad. So, yan po yung mad alif. So, pag may nabasa po kayo dyan, kung mapapansin nyo po pala dito, meron tayo ditong mim. So, sa mga nakaraang lesson, tinuro ko po sa inyo kung paano o ano yung itsura ng mga letters kapag magkakadikit na sa isang letra, sa isang word. So, ganito po yung itsura ng meme, kagaya ng pagkasabi ko po sa inyo, ganito po itsura ng meme kapag meron siyang kadikit na letra nakasunod. So, bali ito yung mad niya. So, ang basa po natin dito is Malik. Malik. Ito po Malik. Okay? So, ito po yung sukun para po ma-identify nyo po kung saan po dyan yung sukun. So, ito po kung mapapansin nyo, ginawa ko po siyang sukun. Kung tutusin, pwede natin siyang basahin ng malikun. So, ginawa ko siyang sukun para maisama na lang din natin sa ating lesson. So, kasunod naman po is yung word na kalibo. So, yung word na yon is familiar naman po sa atin dito sa isa sa mga lugar sa Pilipinas. So, malapit po siya sa Boracay. Sample ko lang po yun kasi wala akong maisip na ibang word So, ito ang basa natin dito ay kalibo. Kalibo. Sorry, yun pala dapat kasi mad po siya. So, kapag mga mad po pala, kailangan 2 seconds ang tagal niya. Hindi mo pwedeng basahin to ng kalibo. So, mali po siya. Kailangan kalibu. Okay? So, kasunod naman po is yung ya. So, teka lang, balikan lang pala natin to. Sorry, nakalimutan ko. So, ito po yung mad po pala dyan.
Ang mad po dyan is yung wow. So, kung yung mapapansin nyo, yung mad po dito, actually itong mad pala is konektado siya sa sukun. Kasi yung mad po dito is kung lalagyan po siya ng haraka, kung babalikan natin, is sukun po talaga ito. Kahit po yung dito sa mad, sukun po yan. Actually, mad siya, pero at the same time, sukun din po yung kanyang harakat. At kung minsan din po ay hindi po siya nilalagyan. So, kagaya dito, kung mapapansin nyo sa Quran, minsan hindi nila nilalagyan ng ganyan. At yung ganito. So, pares lang po yan Tandaan nyo po, yung sukon natin is dalawa pa yung itsura niya. Pwedeng ganito o pwedeng ganyan na parang bilog. So, kung minsan sa Quran, hindi po, yung mga mad po natin, hindi na po siya nalalagyan ng sukun. So, ang pinakatanging clue nyo na lang po is yung, ito po, pag may napansin po kayong alif na mad, at ganun din po yung waw na mad, at ganun din po yung ya na mad. So, basahin po natin to. Ang basa po natin dito is abi. Okay? So, familiar naman po kayo sa word na yon, lalo na sa kagaya kong Maranaw. So, pangkaraniwan na lang po tinatawag yun sa ating mga ama. So, ang kasunod naman po natin is yung batitha. Okay? Ang basa po natin ay batitha. Hindi pwedeng basahin na batitha kasi wala naman po siyang mad kagaya po dito. Wala siyang alif na mad, wala siyang waw na mad. So, plain lang po talaga siya. Tandaan nyo po huwag po kayong magkakamali. Kaya kasi, pag once na nagkamali po kayo ng pronounce o ng basa, nag-iiba na rin po yung meaning ng word. Kahit po sa Quran, ganun po. Ganun po siya talaga kaselan. So, kailangan pa nagbabasa po kayo ng Quran, kailangan maingat po kayo sa mad. Lalo na dyan, marami po nagkakamali po dyan. So, basahin natin. Ang basa po dito is batitha. Okay? Batitha. Hindi pwedeng batitha. Okay? So, ang basa natin is batitha. Okay? Sorry. So, ang kasunod naman po is jahiqa. Okay? Jahiqa. At hindi jahiqa. Mali po yun. So, kasunod naman po is habib. Okay? So, ito po yung mad po uli. Kung mapapansin nyo. Actually, karaniwan kasi talaga, sabi ko nga, karaniwan ng mad, hindi po siya nilalagyan ng sukun. Pero sa totoo lang, kung lalagyan nyo po ng harakat yan, sukun po talaga yan. So, ganito, habib. Habib. Dahil nga yung ba natin dito, yung kasra na ba, is may kasunod siya na mad, which is yung ya. So, ang basa po natin dyan is habib. Hindi pwedeng habiba. Kasi nawala na po yung mad. Mag-iiba na po yung meaning ng word. So, yung kasunod naman po is yung kelb. Kelb. Sorry. Kelb. Yun po yung tamang basa. Kelb. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung first letter is yung kaf at kasunod yung lem at saka yung ba. So, balik-balikan nyo lang po lagi yung mga nakaraang previous lessons po natin para maalala nyo o ma-identify nyo yung mga word na to. Kasi sa totoo lang, dito nyo po masusubukan yung sarili nyo kung natuto po kayo sa mga nakaraang itinuro ko po. So, ngayon, meron tayong word na dalun. Dalun. So, ito po, kung maalala nyo po, ito po yung nabanggit ko dati, tinuro ko rin po yung tanwin. So, ito yung sinasabi ko na dhamma na tanwin. So, ang basa po natin is dalun. Dahil ito, meron po siyang mad. Tandaan niyo, ang mad po ay hindi lang po siya nakadikit. Minsan, ang mad po is nakahiwalay din, gaya nito. So, gaya niya, ang basa natin is dalun. Okay? So, kasunod naman is yung rahim. Rahim. So, meron po siyang yan na mad. So, kasunod naman is Rahman. Rahman. So, kung mapapansin nyo po dito, meron na naman po ulit na mad na alif.
Okay? So, kasunod naman po is burtukalun. Sorry, nakalimutan kong lagyan ng haraka. Burtukalun. Okay? Mabasa natin burtukalun. Burtukalun. Okay? Hindi siya pwedeng burtukal. Mali po yung pagbasa doon. Kailangan burtukalun. So, ito po ulit yung tanwin at ito po ulit yung mad. Mad na alif. So, kasunod naman po dito is yung abiyab. Abiyab. Kung mapapansin nyo, ito po yung alif. Ito po yung alif. Kasunod naman po is yung ba. So, tandaan nyo lang po lagi, medyo hawig naman po yan sa original form ng letters. So, medyo tingnan-tingnan nyo na lang din po para makabisado nyo kung ano yung, ma-identify nyo pala kung ano yung letters na isinulat ko dito. So, ang basa po natin is abiyab. Abiyab. So, kasunod naman po is lamisa. Lamisa. So, ito yung la. Dahil nga nilagyan ko siya ng fatha, gaya ng sabi ko, ang basa natin dito kapag may fatha, la. Tapos kapag sa baba, mim, may kasra, mi. At yung sin naman, pag may fatha, sa. Okay? So, sabi ko nga, gaya ng sabi ko, kapag may lalagyan nyo ng vowel o babasahin nyo yung vowel, mag-base lang po kayo sa first letter ng isang letter. So, kagaya nito, dahil lang first letter nito is lam, so, magbe-base tayo sa L. O, gaya nito, nilagyan natin ng fatha, lagyan mo ng vowel na A, edi la, okay? So, yung mim, ang first word niya is M. First letter pala. First letter niya is M. So, dahil nga M siya, lagyan mo ng kasra, lagyan mo ng I, magiging mi. So, ganun din po yung sin. Dahil yung sin, isang first letter niya is S. So, lagyan mo lang ng fatha, A, hindi magiging sa. So, pag binilisan nyo, lamisa. Okay? Huwag nyo po siyang tatagalan. Huwag nyo sabing lamisa o lamisa. Mali po yun. So, lagi nyo lang po tatandaan na magkaiba po yung mad at saka yung wala pong mad. So, alhamdulillah, tapos na tayo sa lesson natin. Sana may natutunan kayo sa itinuro ko. So, hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sana gabayan niya tayo at turuan niya tayo kung paano magbasa ng Quran. So, hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.